Matapos makaalis si Leping, makikitang nag-uumapo na sa matinding galit si Elizabeth. Ngunit sa halip na kay Ruth ibaling ang kanyang galit, itinuon niya ito sa munting aso. Agad namang nanginig ang munting aso matapos makita ang tingin ni Elizabeth, at maging si Alpha ay nagsimula na ring magpanik, sinasabing wala siyang ginagawang masama. Ngunit bago pa sila makapagpaliwanag, biglang sinipa ni Elizabeth sa mukha ang munting aso. Sa sobrang takot, biglang bumalik si Alpha sa pagiging espada. Kasunod nito ay makikitang tumalsik palabas ang munting aso, at habang pinipilit nitong tumayo, sinabi niya kay Elizabeth na nagkakamali lamang siya ng pagkakaintindi sa mga pangyayari. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang paliwanag, sinuntok siya ni Elizabeth sa magkabilang panig ng kanyang mukha. Sinabi ni Elizabeth na mukhang hindi siya siniseryoso ng munting aso, dahil muli na naman itong nagdala ng isang tao sa kanilang bahay. Hindi naman makapagsalita ang munting aso dahil sa tindi ng pagpapahirap na ginagawa ni Elizabeth sa kanya. Nang makita ito ni Ruth, napagtanto niya na ang matabang babaeng iyon pala ang legendary Demon Queen. At nang mapansin niyang patuloy na binubugbog ni Elizabeth ang munting aso, naisip niyang nagtagumpay siya sa paggawa ng alitan sa pagitan ng Demon Queen at ng munting asong iyon. Dahil nito napangiti si Ruth, iniisip na kung magagawa niyang makontrol ang legendary hero, maaari niyang mapaslang si Elizabeth gamit ito. Dahil dito, ginamit niya ang kanyang kakayahang fatal attraction kay Leping. Ngunit sa sandaling ginawa niya iyon, tila mayroong barrier na pumipigil sa kanyang kakayahan na tuluyang makaapekto sa ating bida. Labis namang naguluhan si Ruth, iniisip kung bakit hindi gumagana ang kanyang kakayahan sa legendary hero. Habang iniisip niya ito, lumapit si Leping at sinabi sa kanya na uminom muna siya ng tsaa. Ngunit matapos marinig ito, muling sinubukan ni Ruth gamitin ang kanyang fatal attraction kay Leping. Iniisip niyang imposibleng malabanan ni Leping ang kakayahan niyang ito, na dinisenyo talaga para sa mga lalaking biktima niya. Habang iniisip niya ito, napansin niyang tila yumapekto na ang kanyang kakayahan. Ngunit laking gulat niya nang tanungin lamang siya ni Leping kung may sakit ba siya, dahil kanina pa siya nito tinatitigan. Naisip pa nga ni Leping na baka natatakot lamang ang babae dahil sa mga halimaw na nakatagpo nito sa labas ng kanilang bahay. Sa kabilang banda, si Ruth na ngayon ay namumula na ang mata sa pagtitig kay Leping, ay naguguluhan pa rin kung bakit hindi gumagana ang kanyang kakayahan. Habang abala siya sa pag-iisip, iniabot na sa kanya ni Leping ang tsaa at sinabing inumin niya ito upang ma-relax ang kanyang katawan at isipan. Dagdag pa niya na kapag naka-recover na siya, ihahatid nila ito sa pinakamalapit na bayan upang masigurado ang kanyang kaligtasan. Matapos marinig ito, tiningnan ni Ruth ang tsaa at napansin niyang nagtataglay ito ng malakas na magic power. Hindi na siya nagdalawang isip at agad itong ininom. Ngunit pagkainom pa lamang niya ng tsaa, nakaramdam siya ng matinding pagbabago sa kanyang katawan. Naramdaman niyang tumaas ang kanyang level patungo sa isang 2 stars Demon King. Nang makita ni Leping na mukhang maayos na ang pakiramdam ni Ruth, tinanong niya ito kung gumaan na ba ang pakiramdam niya dahil sa tsaa. Ngunit taliwas sa inaasahan ni Leping, biglang nabitawan ni Ruth ang hawak niyang tsaa. Sa kagalit na tinanong si Leping kung ano ang ipinainom niya sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang kumulo ang kanyang tiyan na para bang natatae. Makikita ding naglalabasan ang mga ugat sa kanyang sikmura, at nagsimulang umakyat patungo sa kanyang ulo. Kaya dahil dito ay labis na nahirapan si Ruth sa nararamdaman niyang ito. Samantala, nang makita ni Leping ang nangyayari kay Ruth, nagsimula siyang magpanik. Napapatanong siya kung ano ang nangyari, at iniisip na baka allergic si Ruth sa tsaa na ipinainom niya. Ngunit natigilan siya sa kanyang pagpapanik nang pumasok si Elizabeth at sinabi na ang babaeng ito ay katulad din ng Sword Saint, na infected din ng dark energy, dahil sa pagpirma nito ng kontrata sa mga miyembro ng Sea of Darkness. Sa pagkarinig nito, sinabi ni Leping kay Elizabeth na kung ganoon pala ang sitwasyon, dapat na niya itong tulungan kaagad, katulad ng ginawa niya noon kay Chichi. Ngunit wala namang balak si Elizabeth na sundin ito. Sinabi pa nga niya na wala siyang interes sa babaeng ito.
Subalit sa loob-loob niya, iniisip niyang baka mapahiya siya kung sakaling gagawin niya iyon. Dahil malinaw na alam na ni Leping ang sitwasyon ni Ruth kaya niya ito binigyan ng tsaa upang mapawalang bisa ang kontrata nito sa Dark Sea. Naisip din ni Elizabeth na ang nararanasan ni Ruth ay hindi naman malubha, dahil ito ay epekto lamang ng pagtanggal ng mga kapangyarihang ibinigay sa kanya. Habang patuloy na pinagmamasdan ni Leping at Elizabeth ang nangyayari kay Ruth na parabang sinasapian ng maligno, ay nakita nilang unti-unting lumalabas sa bibig nito ang isang itim na bagay. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan nang nailuwa ito ni Ruth, at tumambad sa kanilang harapan ang isang nakakadiring nilalang. Nang makita ito ni Leping, sinabi niya na ang nilalang na ito ay kapareho ng nilalang na nakita niya noon. Kasunod nito, nagsalita ang nilalang na maraming mata, sinasabing itinago niya ng mabuti ang kanyang sarili sa katawan ng babaeng ito, ngunit nakita pa rin siya ni Leping at Elizabeth. Dagdag pa niya, ang galit niya kay Elizabeth ay lalo pang nadidagdagan, kaya isinusumpa niya siya gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit bago pa matapos ng nilalang ang kanyang mga sasabihin, biglang may tumama sa kanya, ang robot vacuum pala ni Leping, at sinimulan nitong linisin ang nakakadiring bagay sa kanilang harapan. Matapos malinis ang nilalang na iyon, nakahinga ng maluwag si Leping at sinabi na labis siyang natakot ng walang dahilan, dahil regular na suka lang pala ang kanilang nakita. Samantala, tinanong ni Elizabeth si Ruth kung ano talaga ang kanyang layunin sa pagpunta sa kanilang tirahan. Nakiusap naman si Ruth na huwag kaagad siyang husgahan, dahil pinilit lamang siyang gawin ang mga bagay na ito. Ngunit sa loob-loob niya, iniisip niyang ang kontrata niya kay Astaroth ay napawalang bisa ng ganito lamang kadali, kaya hindi niya inaasahan na haantong siya sa ganitong sitwasyon. Matapos niyang sabihin ito, biglang naglabas ng nakakatakot na aura si Elizabeth. At sinabi niyang huwag subukan ni Ruth na magsinungaling sa kanila. Pagkasabi nito, naramdaman ni Ruth ang nag-uumapo at nakakatakot na puwersa ng Demon Queen. Napagtanto din niyang hindi lamang Demon King level ang kasalukuyang estado ni Elizabeth. Sa katunayan, pakiramdam niya ay kasing liit lamang siya ng isang lamok kung ikukumpara dito. Habang iniisip niya ito, pumagitna si Leping sa kanilang dalawa at sinubukang pakalmayan si Elizabeth. Ipinaliwanag niya kay Ruth na bad mood lang talaga si Elizabeth nitong mga huling araw. Sinabi pa niya na huwag itong kabahan at ipaliwanag ng maayos kung sino ang pumilit sa kanya na gawin ang mga bagay na iyon. Tinanong pa nga ni Leping kung ang Dark Guild ba ang nasa likod nito. Dahil sa ginagawa ni Leping, agad namang umarte si Ruth at nagpaawa. Sinabi niyang tama si Leping, ang Dark Guild nga ang pumilit sa kanya. Pagkatapos ay yamakap pa siya sa hita ni Leping at nagsimulang umiyak. Idinagdag pa niya na tumakas siya sa Dark Guild kaya siya napunta roon, ngunit hindi niya inaasahan na may inilagay palang ganitong klase ng nilalang sa loob ng kanyang katawan. Kasunod nito, nagmakaawa siya kay Leping na iligtas siya. Nang makita ni Leping na nagagalit na si Elizabeth, sinimulan niyang paalisan si Ruth mula sa kanyang hita at sinabing tigilan muna nito ang kanyang ginagawa bago nila pag-usapan ang kanyang mga problema. Makalipas ang ilang sandali, nagpalit na ng kasuotan si Ruth, ngunit sinabi niya na ang mga damit na ipinasuot sa kanya ay masyadong maliit para sa kanya, dahil makikita na ang kanyang kaluluwa sa pagsuot nito. Nang marinig ito, sinabihan siya ni Elizabeth na masyado siyang reklamador. Idinagdag pa niya na ang mga damit na iyon ay ginawa ni Leping para sa kanya lamang, kaya huwag na siyang mag-inarte. Ngumiti naman si Ruth at sinabing hinihiram lang naman niya ang damit, kaya hindi na kailangang maging madamo si Elizabeth. Wala namang pakialam si Elizabeth sa iniisip ni Ruth, ngunit sinabi niya na kung ano man ang dahilan nito sa pagpunta roon, bukas ay paaalisin na niya ito. Dahil dito, inamin ni Ruth na ang orihinal niyang layunin sa pagpunta doon ay upang i-assassinate si Elizabeth. Ngunit ngayong napurify na ni Leping ang kanyang katawan, sinabi niya na magbabagong buhay na siya. Kasunod nito, idinagdag niya na kung nais talaga siyang paalisin ni Elizabeth, wala siyang magagawa kundi umalis. Ngunit kung pipigilan siya ni Leping at nanaisin nitong manatili siya, mas pipiliin niyang manatili. Nagsimula namang mina si Elizabeth sa sinabi ni Ruth.
Sinabi niyang masyado makapal ang mukha nito, dahil hindi lamang ito nakikikain kundi gusto pa nitong tumira roon. Tinanong niya si Ruth kung ano ang pumasok sa kanyang isipan na gugustuhin ni Leping na manatili siya roon. Mapang-asar namang sinabi ni Ruth na ang mga lalaki ay naghahanap ng magagandang babae, lalo na ang katulad niya na may perpektong katawan, hindi tulad ng itsura ngayon ni Elizabeth. Sa pagkarinig nito, napatingin si Elizabeth sa kanyang katawan at tinanong si Ruth kung ano ang masama sa kanyang itsura. Ngunit kalaunan, napagtanto niyang totoo nga, tumaba siya dahil sa paraan ng kanyang pamumuhay. Dahil dito, ginamit niya ang kanyang kakayahang negative attribute conversion, at sa paggawa nito, muling bumalik sa dating anyo ang kanyang katawan. Habang nagugulat pa si Ruth sa kanyang nakikita, tinanong siya ni Elizabeth kung ang katawan ba niya ngayon ay maituturing na perpektong katawan. Kasabay nito, nagsimula siyang maglakad papalapit kay Ruth, na ngayon ay napapa-atras. Tinanong ni Elizabeth si Ruth kung nasaan na ang yabang nito kanina, at idinagdag pa niyang kumpara sa kanya, wala siyang sinabi. Kasunod nito, nagpatong ang kanilang cocomelon, ngunit sa paggawa ni Elizabeth nito ay bigla siyang nenas, dahil natalo siya sa palakihan ng cocomelon. Habang natatawa naman si Ruth sa reaksyong ito ni Elizabeth, galit na sinabi ni Elizabeth na imposibleng mangyari ang bagay na ito. Dahil sa pagsigaw ni Elizabeth, dali-daling pumasok si Leping at tinanong kung ano ang nangyari. Nang makita siya ni Ruth, agad nitong hinawakan ang kamay ni Elizabeth, at isinampol ito sa kanyang mukha, at umarte na parang inaapi siya ni Elizabeth. Wala namang reaksyon si Elizabeth sa drama ni Ruth, habang si Leping ay nagtanong kay Elizabeth kung bakit niya iyon ginawa. Nanatiling tahimik si Elizabeth, kaya muling nagpaawa si Ruth, nagsimula pang umiyak, at sinabing huwag sisihin si Elizabeth dahil baka may nagawa lamang siyang mali sa paningin nito. Dagdag pa niya, marahil ay kasalanan niya kaya nangyari yun sa kanya. Pilit namang pinatatahan ni Leping si Ruth at sinabing marahil ay mayroon lamang hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila. Kaya tinanong ni Leping si Elizabeth kung ano talaga ang nangyari. Nang mapansin ni Ruth na mukhang mas kinakampihan siya ni Leping, napangiti siya, iniisip na nagtagumpay na siya sa kanyang plano. Naisip pa niya na kahit anong gawin pang paliwanag ni Elizabeth, basta't mananatili siya sa kanyang pag-arte, mas paniniwalaan pa rin siya ni Leping. Ngunit iba sa kanyang inaasahan, sinabi ni Elizabeth na walang hindi pagkakaintindihan na nangyari. Sinabi pa niya na sinampal niya si Ruth dahil trip niya iyon. Tinanong pa niya si Leping kung may problema ba sa kanyang ginawa. Bagamat nagulat si Ruth sa sagot ni Elizabeth, patuloy pa ring nagpapaawa si Ruth at hiniling pa nga kay Leping na pumagitna sa kanilang dalawa. Matapos marinig ang panig ng dalawang babae, tinawag ni Leping si Elizabeth. Ngunit imbes na matakot, tinanong pa siya ni Elizabeth kung ano ang gusto niyang gawin. Ngunit iba sa inaasahan ni Ruth na magsisimula ang away ng dalawa, biglang pinuri ni Leping si Elizabeth. Sinabi niyang naniniwala siya na mayroong magandang rason si Elizabeth kung bakit niya iyon ginawa. Habang nagugulat si Ruth sa takbo ng mga pangyayari, ipinaliwanag ni Leping na bilang isang demon queen, si Elizabeth ay nagtataglay ng hindi mapapantayang kapangyarihan. Marahil, ginawa niya iyon dahil naramdaman niya na may natitirang masamang enerhiya sa katawan ni Ruth. Idinagdag pa niya na bagamat ang paraan ni Elizabeth ay masyadong direkta, ginawa naman niya iyon para sa ikabubuti ni Ruth. Kaya hiniling niya kay Ruth na makipag-cooperate na lamang kay Elizabeth at huwag nang lumaban sa kung ano man ang gagawin niya sa kanya. Pagkatapos nito, nagsimulan ng maglakad palabas si Leping. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, hinawakan niya si Elizabeth sa balikat at humingi ng paumanhin sa pag-istorbo sa kanila. Sinabi pa niya na hindi na siya mangangialam sa kanyang mga paraan, kaya maaari na nilang ipagpatuloy kung ano man ang ginagawa niya kay Ruth. Dahil sa mga sinabi ni Leping, nagsimulang manginig si Ruth sa takot. Pilit pa nga niyang pinipigilan si Leping na umalis, dahil nararamdaman niya na may masamang mangyayari sa kanya dahil sa mga kalokohan niyang ginawa kay Elizabeth. Abangan ang susunod na kabanata. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan niyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at papindot na rin ng like,
Malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa nyo na, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode, mga lods. Every 2 chapters na pala ang update natin para hindi masyadong maiksi ang ating mga video. Salamat sa pangunawa.